Mommy, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Naputulan ba tayo ng kuryente? Gulat at pagtataka ang naramdaman ni Nika nang umuwi siya sa maliit nilang bahay at naabutan niya ang kanyang ina na si Maricar na umiiyak. Halos hindi na ito makahinga dahil sa paghagulgol habang nakaupo sa sofa. Tinabihan ni Nika si Maricar at paulit-ulit na hinimas ang likod. Pagsalita ka, Mommy. Kinakabahan naman ako sa iyak-iyak mo yan eh. Pwede bang patapusin mo muna ako umiyak dito? Sandali at ikukuha lang kita ng tubig. Sandaling iniwanan ni Nika si Maricar. Nagtungo siya sa kusina at kumuha ng isang baso ng malamig na tubig. Matapos niya yung ipainom kay Maricar, ay bahagya na itong kumalma. Pwede ko na bang malaman kung anong nangyari, Mommy? Teka, nasan ba si Joshua? Nasa labas yata tinawag ng mga kalaro niya. Malamang nasa basketballan yon. Nika, ang daddy mo. Nasa basketballan din ang daddy ko? Hindi, ano ka ba? Patapusin mo muna ako sa pagsasalita. Ang daddy mo, nasa ospital ngayon. Nabangga ng truck yung kotse niya. Bakit po kayo umiiyak? Kotse lang naman ni daddy ang nabangga. Magpasalamat po tayo kasi hindi si daddy ang nabangga. Nika, nakasakay yung daddy mo sa kotse niya na mabangga ng truck. Tumawag sa akin yung nurse hospital na pinagdalhan sa kanya. 50-50 daw ang lagay ni Ruben. Natigilan si Nika sa narinig. Gustong pumatak ng luha niya ngunit walang luhang lumalabas sa mga mata niya. Hinanap niya ang 10 taong bunso niyang kapatid na si Joshua sa labas at inihabilin sa kanilang kapitbahay dahil kailangan nilang magpunta sa ospital. Habang nasa biyahe si Nika papuntang ospital, ay walang tigil ang pagdadasal niya sa isip. Paulit-ulit niyang pinapakiusap sa Diyos na sana'y maging ligtas ang daddy niya. Daddy's girl si Nika. Sa edad niyang 24 ay malapit pa rin siya sa kanyang tatay. Spoiled siya rito kahit pa may trabaho na siya bilang isang teller sa bangko. Nang makarating sila sa ospital, ay agad na tinanong ni Maricar sa information desk kung naroon si Ruben. Yes, ma'am. Nandito po si Mr. Ruben. Saka po ang asawa niya si Mrs. Rodora. Magkasama po silang dinala dito dahil sa car accident. Asawa? Ako ang asawa ni Ruben. Anong pinagsasabi mo na asawa ng asawa ko ang kasama niya sa aksidente? Sino ang Rodora na sinasabi mo? Ma'am, yun po kasi ang information na nakuha namin kay Mrs. Rodora. Pero stable lang po si Mrs. Rodora. Wala akong pakialam sa Rodora na yan. Ang lagay ng asawa kong gusto ko malaman. Critical po ang lagay niya. Under observation pa rin po siya hanggang sa ngayon. Tatawagin ko lang po si Dr. Chavez kasi siya po ang makakasagot sa lahat ng tanong niyo. Inalalayan ni Nika si Maricar sa pag-upo nila sa waiting area. Iyak nang iyak si Maricar. Pareha silang naguluhan at nagulat nang malaman na may kasamang babae ang daddy niya sa nangyaring aksidente. Isang civil engineer ang tatay ni Nika. Madalas ay hindi ito umuwi sa bahay nila dahil on-site ang trabaho nito. Maswerte nang matatawag kapag nakasama nila ito ng 2 at 3 araw sa isang linggo. Ang tumatakbo sa utak ni Nika ng sandaling yon ay merong kabit ang tatay niya. Ngunit nagtatalo pa rin ang utak niya. Good provider ang tatay ni Nika. Saksi rin siya kung gaano nito kamahal ang nanay niya. Hindi niya naramdaman o napansin na may ibang babae ang tatay niya. Mommy, hindi kaya kabit ni daddy yung Rodora na yun? Malamang, hayop siya. Talagang nakuha pa niya magkaroon ng kulasisi matapos ng lahat. Ano na lang sasabihin ng kamag-anak natin? Na ang tanga-tanga ko kasi wala akong kaalam-alam na may kabit ang magaling mong tatay. Siguro, wag muna natin pag-usapan yan, Mommy. Ang isipin natin ay ang kaligtasan ni Daddy. Sino ba nagsimulang pag-usapan yan? Di ba ikaw? Tapos ngayon sasabihin mo na wag pag-usapan? Ang gulo mo rin, no?
Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating si Dr. Chavez. Tinapat sila ng doktor na malaki ang chance na hindi kayanin ng daddy ni Nika ang nangyari rito. Malaki raw ang tinamong head injury ni Ruben nang dahil sa aksidente. Labis na nanghina ang loob ni Nika at Maricar. Lalo na nang makita nila sa ICU si Ruben na napakaraming tubo at aparatong nakakabit sa katawan nito. Hindi na napigilan pa ni Nika ang umiyak dahil sa awang naramdaman para sa kanyang mahal na ama. Kahit may posibilidad na meron nitong kabit, ay hindi pa rin nun mabubura magagandang bagay na nagawa nito sa kanilang pamilya. Sandaling nagtungo si Nika sa chapel na nasa tabi ng ospital. Lumuhod siya at umiiyak na nagdasal. Lord, please, huwag mo hayaan na mamatay si Daddy. Kailangan pa namin siya. Hindi pa ako ready mawalan ng tatay. Promise, hindi na ako magiging pasaway basta iligtas mo siya. Kapag binuhay mo po si Daddy, didelete ko na po lahat ng online shopping app ko sa phone ko. Please po. Sa gitna ng pagdadasal ni Nika, ay nakatanggap siya ng text message mula kay Maricar. Pinapabalik na siya nito sa ospital. Kinabahan siya at hindi magandang naramdaman niya. Halos takbuhin ni Nika ang kinaroroonan ng nanay niya. Sa labas ng ICU, ay naabutan niyang umiiyak si Maricar habang nakalupasay sa sahig. Agad na dinaluhan ni Nika ang ina. Pilit niya itong itinayo, ngunit labis ang panghihina ni Maricar na kahit ang pagtayo ay hindi nito magawa. Anong nangyari, Mami? Wala nang daddy mo, Nika. Iniwan na tayo ng babaero mong ama. Wala na siya. Naramdaman ni Nika na huminto sa pag-ikot ang mundo niya. Tumayo siya at tumingin sa salamin na bintana upang makita ang daddy niya sa ICU. Isa-isa nang tinatanggal ng mga nurse at doktor ang mga tubong nakakabit dito. Napahagulgol ng iyak si Nika. Alam niya na nasa bingit ng kamatayan ng daddy niya, pero malakas pa rin ang paniniwala niya na makakasurvive ito. Ngunit ang paniniwala niyang yun ay hindi magkakaroon ng katotohanan. Habang umiiyak sila ng kanyang ina, ay isang babae ang dumating. May benda sa ulo ang babae. Matangkad na morena. Maganda ito at medyo bata pa. Siguro ay nasa 30s pa lamang yun. Isang babaeng nurse ang pilit na pinipigilan nito. Tumayo ito sa harapan ng salamin na bintana. At doon nagsisisigaw at umiyak. Ruben! Huwag mo ko iiwanan! Gumising ka dyan, Ruben! Tumayo ang mami ni Nika at huminto sa pag-iyak. Hinarap nito ang babae. Ikaw ba si Rodora? Ang kabit ng asawa ko? Ako nga po. Sorry po. Isang malakas na sampal ang pinakawala ni Maricar sa pisngi ni Rodora. Malandi kang haliparot ka. Dapat ikaw na lang namatay at hindi ang asawa ko. Nagulat si Nika nang biglang sabunutan ni Maricar si Rodora. Hindi nagpatalo si Rodora at nakipagsabunutan din ito. Natumba ang dalawa sa sahig at akala mo'y mga pusang nag-aaway ang mga to. Kinalmot ni Rodora sa mukha si Maricar at doon na niya tinulungan ang mami niya. Hinila niya sa buhok si Rodora at pinagsasampal niya ito sa mukha. Mabuti na lang at may mga nurse na umawat sa dalawa. Nagmurahan sina Maricar at Rodora habang pilit na kumakawala sa mga umaawat sa mga to. Ang kapal na mukha mong kabit ka! Ikaw dapat ang namatay at hindi ang asawa ko! Sunugin sana sa impyernong katawan mo hanggang sa maging abo ka! Boring ka kasi kaya naghanap ng iba si Ruben. Alam mo bang enjoy na enjoy si Ruben sa akin sa kama? Hoy, ikaw pang matapang at proud. Huwag mong pinagsasalita ng ganyan ng mami ko. Maya-maya ay napahawak sa dibdib si Maricar. Napasigaw si Nika nang biglang natumba ang nanay niya
at nawalan ng malay. Mas lalong nagkagulo ang mga naroon. Isang matalim na tingin ang itinapon ni Nika kay Rodora. Hindi niya nakita na naawa to sa nanay niya. Bagkos ay nakangisi pa ito na para bang masaya ito na nawalan ng malay si Maricar. Ang pagkamatay ng tatay ni Nika ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ng pamilya niya. 3 gabi ang lamay nito. Kinabahan si Nika na baka biglang dumating si Rodora pero hindi yun nangyari. Ayaw niya na kasi magkagulo at malaman ng mga tao na nagkaroon ng kabit ng tatay niya. Kahit paano ay nais ni Nika na maganda pa rin ang tingin ng mga tao sa kanyang ama. Kahit sa araw ng libing ni Ruben ay walang Rodorang nagpakita. Nang makauwi na si Nika sa bahay ay nag-usap sila ng pamilya niya. Mami, paano na tayo nito? Wala na si Daddy. Kailangan natin masanay na wala ang daddy ninyo. May naiwanan siyang pera sa joint account namin. Pwede natin gamitin yun para magsimula. Totoo ba na may kabit si Daddy, Mami? Sino may sabi sa'yo? Si Ate Nika. Sabi niya kasama ni Daddy yung kabit niya nang maaksidente sila. Nika, yung bunganga mo talaga. Di ba? Ang sabi ko sa'yo ay huwag mong sasabihin sa kapatid mo. Deserve naman na malaman ni Joshua ang totoo, Mami. Anak din siya ni Daddy. Sandali, speaking of anak, may anak kaya si Daddy at si Rodora? Mami, what if meron? E di, meron kami makakahati ni Joshua sa mga naiwanan ni Daddy? Ay hindi ako papayag. Sa atin lang ang lahat ng meron si Ruben. Walang pwedeng makihati. Tayong legal na pamilya. Dahil sa naging pag-uusap ni Nika na yon, ay naisip nila na baka meron pang ibang ari-arian ng tatay niya. Kagaya ng negosyo o kaya ay bahay. Ang ginawa ni Nika ay nag-research siya sa mga social media platform tungkol kay Rodora. Nakita niya sa record ng ospital ang buong pangalan ni Rodora. Kaya hindi siya nahirapan na makita ang account nito sa isang social media platform. Nagpaka-stalker muna si Nika kay Rodora. Pati mga friends nito sa social media ay tinignan niya upang malaman niya kung saan ito nakatira. At hindi siya nabigo. Nalaman niya ang lugar at mismong barangay kung saan ito naninirahan. Nakita niya rin sa mga picture ni Rodora na parang malaki ang bahay nito. Nadurog ang puso ni Nika nang makita niya ang nag-iisang litrato ni Rodora at ng tatay niya sa account ni Rodora. Nagdesisyon siyang huwag ipakita yon sa nanay niya. Agad na pinuntahan ni Nika si Maricar sa kwarto nito. Naabutan niya ito nakabihis at naglalagay ng lipstick. Mommy, good news! Ano ka ba? Nakakagulat ka naman. Aatakihin ako sa'yo sa puso. Gusto mo bang sumunod na ako sa daddy mo? Huwag kang OA, Mommy. Wala kang sakit sa puso. Anyway, good news. Alam ko na kung saan nakatira si Rodora. I mean, hindi yung exact na address pero yung barangay lang kung saan siya nakatira. Malalaman na natin kung ang bahay ba na yon ay kay Daddy. Paano mo nalaman? Sa social media. Ako pa ba? Magaling ako mag-stalk. Yung kabit nga na ex ko nalaman ko nang dahil sa pag-stalk sa social media eh. Nagsayang ka lang ng data at battery ng cellphone ko. Kinausap ko kagabi ang kaibigang abogado ng daddy mo. Ang sabi niya, merong bahay na binili ng daddy mo. Nakapangalan sa'yo ang bahay. Sinend niya sa akin ang copy ng titulo. Kaya nga ako nakapustura ay dun tayo pupunta ngayon. Ano? Bakit hindi mo ko in-inform agad, Mami? Nagpakapagod pa ako. Saka, aalis pala tayo, hindi mo ko sinabihan. Ang ingay mo, Nika. Magbihis ka na. Pupuntahan na natin ang bahay na inaangkin ng kabit ng asawa ko. Bilisan mo habang nasa school pa si Joshua. Sa araw na yon, ay pinuntahan ni Nika at Maricar ang address kung saan nakatira si Rodora. Halos 3 oras ang naging biyahe nila. Nang marating nila ang bahay, ay nagulat sila dahil mas malaki at mas maganda yon kung ikukumpara sa bahay nila.
Hindi matanggap ni Maricar na itinira ni Ruben ang kabit nito sa bahay na mas maganda sa bahay ng legal nitong pamilya. Nagalit na naman si Maricar, ngunit pinigilan nito ni Nika. Kahit si Nika ay may tampong naramdaman sa namayapa niyang ama. Parang ang unfair ng daddy niya. Ngunit naisip niya na walang habol si Rodora. Hindi na nila kinailangan na mag-doorbell dahil nasa labas ng bahay si Rodora. Abala ito sa pagdidilig ng mga halaman na naroon. Nakita naman sila ni Rodora na nakatayo sa labas, kaya tumigil ito sa ginagawa upang harapin sila. Hindi man lang sila nito pinagbuksan ng gate at mataray sila nitong tiningnan. Anong ginagawa ninyong dalawang mag-inang Amazona sa bahay namin ni Ruben? Wow! Ang kapal ng mukha mo! Bahay ninyo ng asawa ko? Hindi mo ba alam na ang bahay at lupa na sinasabi mong sayo ay nakapangalan dito sa anak mo si Nika? Hindi totoo yan. Ang sabi ni Ruben ay sa akin ito nakapangalan. Magsisinungaling ba ang dala naming titulo? Mami, ipakita mo nga. Sandali at nasa cellphone ko. Inilabas ni Maricar ang cellphone nito at hinanap sa gallery ang sinend na titulo ng kaibigang abogada ni Ruben. Nang makita niya, ay ipinakita niya yon at isinumpa niya sa mismong pangalan ni Nika. Ito ang katibayan. Alam mo kung papel lang to at wala sa cellphone, isasampal ko to sa pagmumukha mo nang magising ka. Kaya ngayon pa lang magsimula ka na mag-impake at umalis ka na. Lilipat na kami ng mga anak ko sa bahay na yan. Hindi! Hindi ako aalis dito. Mas naniniwala ako sa mga salita ni Ruben kaysa sa hawak ninyong titulo. Isa pa, hindi ako pwedeng umalis sa bahay na to kasi... At bakit? Sa akin nakapangalan ng bahay at lupa na to. Bibigyan kita ng 3 araw, Rodora. Kapag bumalik kami rito at nandito ka pa rin, ipapakaladkad ka namin sa mga pulis. Kaya kung ayaw mong umabot tayo sa ganon, magkusa kang umalis. May kasiyahan na umalis si Nika at Maricar sa lugar na yon. Pakiramdam nila ay nagawa nilang sindakin si Rodora sa mga salitang binitiwan nila rito. Umaasa sila na pagbalik nila roon matapos ang 3 araw ay wala na roon si Rodora. Nagkasundo rin silang mag-ina na sa bahay na yun na sila maninirahan. Mas malaki kasi yun. At naniniwala sila na binili yun ng daddy ni Nika para sa kanila. Hindi naman ipapangalan yun ni Ruben kay Nika kung hindi. Marahil ay sadyang wala lang ito mapagtaguan sa kabit nito nung buhay pa ito. Kaya doon nito pinatira si Rodora. Pakiramdam ni Nika ay napakatagal ng 3 araw. Mabuti at meron siyang trabaho. Kahit paano'y nalilibang siya. Pagkalipas ng 3 araw, ay bumalik na sina Nika at Maricar sa bahay kung saan nakatira si Rodora. Kasama nila ang kaibigang abogado ni Ruben. Ayon sa abogado, ay hindi nito alam na kabit pala ni Ruben na nakatira sa bahay niyon. Ang akala raw nito ay isusurprise sila ni Ruben sa pamamagitan ng bahay na binili nito. Pero talaga na sorpresa naman si Nika, sa ibang paraan nga lang. Nang harapin sila ni Rodora, ay nagmatigas ito. Hindi ako aalis dito. Kayo umalis dahil nagsasayang na kayo ng oras. Akin ang bahay na to. Yun ang sinabi ni Ruben. Hindi ka ba talaga marunong umintindi? May mga hawak kaming papeles na nagpapatunay na sa anak kong si Nika ang bahay at lupa na to. Talaga sinusubukan mo ako ha? Gusto mo talagang makaladkad? Hindi ako natatakot sa inyo. Alis! Mga peste kayo sa buhay ko! Dahil sa pagmamatigas si Rodora, ay nagsama na ng mga pulis si Nika nang bumalik sila roon. Kinausap si Rodora ng mga pulis at ipinaliwanag dito ng maayos ang lahat. Habang nakatingin si Nika kay Rodora, ay tumingin din ito sa kanya. May kilabot na bumalot kay Nika sa talim ng tingin ni Rodora. Agad niyang iniwas ang paningin niya rito. Para kasing sa tingin nito, ay kaya na siya nitong patayin.
Maya-maya ay umakyat sa second floor si Rodora at nagtagal ito roon ng halos kalahating oras. Nang bumaba ito, ay may bitbit itong isang malaking maleta. Nakataas ang kilay na tiningnan ni Nanika at Maricar si Rodora nang tumigil ito sa harapan nila. Wala ka palang palag sa mga pulis eh. Lalayas ka rin pala. Nagmatigas ka pa. Isaksak mo sa baga mo ang bahay at lupa na to. Pero ito ang tandaan mo. Hindi kayo magiging masaya sa bahay na ito. Isinusumpa ko. Excuse me, magiging masaya kami rito. Magpa-party kami gabi-gabi para maging masaya kami. Hindi nyo alam kung anong meron sa bahay nito. Magsisisi kayo. Alam namin kung anong meron sa bahay na to. Ang landian ninyo ng asawa ko. Kaya bukas na bukas din ay ipapalinis ko to. At ipapadisinfect ng malala. Ang dami mo pang sinasabi. Umalis ka na! Chupi! Layas! Evicted ka na sa bahay ng daddy ko. Bye, Rodora! Masama ang tingin ni Rodora kay Nanika nang umalis ito. Hindi na nila binigyan ng pansin ang sinabi nito na hindi sila magiging masaya sa bahay na yon. Para sa kanila, ay masaya sila dahil nakuha na nila mula kay Rodora ang bahay at lupa na para sa kanila. Pinaghirapan yun ng daddy niya, kaya nararapat na mapunta yun sa kanila. Tinutuon ng nanay ni Nika ang sinabi nito. Kinabukasan ay pinalinis nito ang buong bahay. Lahat ng sulok ay siniguro nito na na-disinfect. Pati ang ayos ng bahay ay pinabago nito. Pinalitan ng mga bedsheet, punda at mga kurtina. Nagsimula na rin silang maglipat ng mga gamit. Kinailangan din na mag-transfer ng school si Joshua. Dahil sa napalayo si Nika sa trabaho, ay napilitan siya mag-resign at maghanap ng bagong trabaho na malapit sa bago nilang bahay. Sa sobrang laki ng bahay na yon, ay mas lalo yung lumaki dahil 3 lamang sila na nakatira roon. May 4 na kwarto sa itaas. Nagustuhan ng mami ni Nika ang kusina dahil malaki yon kumpara sa bahay nila. Pinaupahan na nila yung luma nilang bahay. Nagsimula ng magpatayo ng mini grocery store si Maricar gamit ang savings nila ng namatay niyang asawa. Noong una ay walang naging problema si Nanika sa bago nilang bahay. Naging komportable agad sila roon. Ngunit isang gabi, ginising sila ng isang malakas na iyak ng babae na parang nanggagaling sa ilalim ng parte ng bahay. Napalabas si Nika ng kwarto niya. Ang akala niya kasi ay umiiyak ang mami niya. Nagkataon na lumabas din si Maricar ng kwarto nito, kaya nagkita sila sa hallway sa second floor. Ano ba, Nika? Gabing-gabi na ay umaatungal ka pa. Nakipag-break ba sa'yo ang boyfriend mo? Wala pa akong boyfriend, Mommy. Hindi ko pa sinasagot si Paul. Hindi ba ikaw yung umiiyak? Namimiss mo na ba si Daddy? Tapos na ako sa pag-iyak sa daddy mo. Moving on era na ako. Pero kung hindi ikaw ang umiyak na yun, sino yun? Malay ko. Siguro ay sa labas yon. Paanong sa labas? Dito sa loob ng galing. Parang sa ilalim ng kinatatayuan ng bahay na to. Ewan. Hindi ko alam. Pero saka na natin ito pag-usapan, Mami. Kailangan ko pang matulog. May pasok pa ako bukas sa work. Simula nang marinig ni Nanika ang iyak ng babae na yon, ay nagsimula ng kababalaghan sa bahay na yon. Naging mabigat ang pakiramdam ni Nika sa sarili nilang bahay. May mga pagkakataon na nararamdaman niya na may mga matang nakamasid sa kanya kapag mag-isa siya sa kanyang kwarto. Dumating na rin sa punto na gabi-gabi ay nakakarinig si Nika ng babaeng umiiyak sa loob ng bahay. Yung klase ng iyak na parang pinahihirapan nito. Tumatayo ang balahibo niya kapag naririnig niya yon. Isa pang nakakapagtaka, naririnig niya ang pag-iyak ng babae sa iisang oras, tuwing 12:00 ng hating gabi. Pakiramdam ni Nika ay mawawala siya sa sarili niya kapag nagtagal pa ang ganong pangyayari. Mami,
Hindi kaya haunted ang bahay na to? Naalala mo yung sinabi ni Rodora na hindi tayo magiging masaya sa bahay na to? Hindi kaya yun ang ibig niyang sabihin? Paanong haunted? May multo rito? Ganun na nga, Mami. Ipa-bless kaya natin to. Sa bagay. Sige, ipapabless natin tong bahay. Baka hindi ito napabless ni na Rodora at Ruben dahil mas inuna pa nila ang paglalandian nila. Nako, Diyos ko. Naalala ko na naman ang Rodora na yon. Sira ng araw ko. Agad na nagpunta sa simbahan si Nanika upang kausapin ang pare. Nag-request sila na nais nilang ipabless ang bahay nila. Na-schedule agad ang blessing ng bahay. Naging matagumpay ang pagpapabless ng bahay. Umasa si Nanika na matitigil ng pag-iyak ng babae tuwing 12:00 ng hating gabi. Noong una ay naging okay naman. Ilang gabi rin silang natahimik dahil wala na silang naririnig na umiiyak. Ngunit isang linggong lumipas ay muli nilang narinig ang pag-iyak ng babae. Hindi lang isang babae ang umiiyak, kundi marami na. Sabay-sabay. Nagulat si Nika ng isang hating gabi ay narinig niya ang pagsigaw ng mami niya. Kung sino man kayo na nandito sa bahay namin, umalis kayo. Hindi kayo welcome dito. Napabalikwas si Nika. Lumabas siya ng kwarto. Nakita niya si Maricar sa sala na may suot na malaking rosaryo sa leeg. May hawak itong krus at umiikot ng mabagal. Humahangos na bumaba ng hagdan si Nika. Mami, anong nangyayari sa'yo? Kailan ka pa naging espiritista? Kung kinakailangan kong maging espiritista, gagawin ko, Nika. Mapaalis lang ang mga kaluluwa na nandito. Kayong mga babaeng umiiyak, magpakita kayo sa akin. Mga istorbo kayo sa pagtulog namin mag-iina. Wala kayong konsiderasyon. Bakit sa hating gabi niyo pa pinipiling umatungal? Bakit hindi sa umaga kung kailang walang natutulog? Hindi ba kayo tinuruan ng mga nanay niyo na magandang asal? Mami, ano ka ba? Huwag mo silang pagalitan. Baka magalit sila sa atin. Hindi tayo mag-a-adjust sa kanila. Sila ang dapat na mag-adjust dahil sa atin ang bahay na ito. Grabe naman po ang ingay niyong dalawa. Nagising ako. Joshua, bumalik ka na sa kwarto mo. Pero Mami, paano po ako makakatulog kung ang ingay niyo ni ate? Parehas na ayaw ni Nika at Maricar na malaman ni Joshua ang nangyayari sa bahay nila. Masyado pa itong bata para sa ganoong bagay. Isa pa, iniiwasan nila na magkaroon nito ng takot sa sarili nilang bahay. Sa pagkakataon na yon, ay ramdam ni Nika na hindi nila dapat ipagsawalang bahala ang lahat. Dapat ay kumilos na sila. Hindi nga lang nila alam ng mami niya ang dapat nilang gawin. Pinabless na nila ang bahay, ngunit parang mas lumala pa ang mga pag-iyak tuwing 12:00 ng hating gabi. Isa sa mga solusyon na naisip ni Nika ay maglagay ng earphone sa tenga kapag matutulog siya. Nagpapatugtog siya ng malakas upang hindi niya marinig ang mga babaeng umiiyak. Ngunit hindi yun naging epektibo. Kahit may music siyang pinapakinggan, ay naririnig pa rin niya ang mga babaeng sabay-sabay na tumatangis. Parang nanunuot sa kaloob-looban ng tenga niya ang pag-iyak ng mga yon. Dahil sa halos wala ng matinong tulog si Nika, ay apektado na rin ang trabaho niya. Kapag oras ng trabaho, ay antok na antok siya. May isang beses pa na nakatulog na siya at napagalitan siya ng supervisor nila. Habang magkasabay silang nagla-lunch ng katrabaho at manliligaw na si Paul, ay kinausap siya nito. Okay ka lang ba, Nika? May problema ka ba? First time yata na nakatulog ka habang nagtatrabaho. Meron, sa bahay. Pwede ka mag-share sa akin. Paul, naniniwala ka ba sa multo? Ganun kasi ang nangyayari sa bahay namin eh. Tuwing 12:00 na hating gabi may babaeng umiiyak. Kaya hindi ako makatulog ng maayos. Naniniwala ako sa ganyan. Pinabless niyo na ba ang bahay niyo?
Oo, pero hindi pa rin sila nawala. Yung tito ko, magaling na medium yun. Baka gusto mong kausapin ko para matulungan kayo. Medium? Yung parang espiritista? Sige nga, kausapin mo siya, Paul. Mukhang ganun na nga ang kailangan namin para matigil na ang problema sa bahay namin. Nang umuwi si Nika sa kanilang bahay, ay sinabi niya kay Maricar na merong kilalang medium ang isa sa mga katrabaho niya. Ipinaalam niya na maaari yung makatulong upang matigil na ang kababalaghan na nangyayari sa bahay nila. Sa muling pagkikita ni Nika at Paul sa trabaho, ay sinabi ni Nika na pumayag ang mami niya. Tinawagan ko na yung tito ko na medium kagabi. Sabi niya nasa Davao pa siya ngayon at 1 week pa siya ron. Kaya next week pa niya ako mapupuntahan. Sayang naman. Pero sige, maghihintay na lang kami. Siguro naman ay walang masamang mangyayari sa loob ng 1 linggo. Basta, magdasal kayo palagi, lalo na bago kayo matulog. Lumaki si Nika na hindi nasanay na magdasal. Hindi pala simba o religious ang mga magulang niya. Kaya nasanay siya na hindi nagsisimba o nagdadasal kahit nasa bahay. Hindi niya masyadong sineryoso ang payo ni Paul dahil ang paniniwala niya ay walang magagawa ang pagdarasal sa sitwasyon nila sa kanilang bahay. Mabagal na bumilang ang mga araw. Isang hating gabi ay hindi na pag-iyak ng mga babae ang narinig ni Nika at Maricar. Nakarinig sila ng mga taong umaawit at tila nagdadasal ng sabay-sabay. Ibang lengguwaheng sinasabi ng mga taong yon, kaya hindi nila maintindihan. Ang nakakakilabot ay talagang nanggagaling yon sa ilalim na bahagi ng bahay. Tumagal ng halos 1 minuto ang ingay na yon at nawala rin. Nang sumunod na araw, dahil sa walang pasok sa trabaho niya si Nika, ay naisipan niyang alamin kung saan ba nagmumula ang mga ingay na naririnig niya tuwing hating gabi. Hindi na kasi niya kayang hintayin ng tito ni Paul na tignan ang bahay nila. Siya na ang gumawa ng paraan upang alamin ang punot dulo ng mga kababalaghan. Mommy, nasan yung susi sa basement? At anong gagawin mo sa susi sa basement? Ipang bubukas ko po ng pinto sa backdoor. Malamang bubuksan ko yung basement. Feeling ko kasi doon nanggagaling yung mga iyak at mga nagdadasal na naririnig natin sa gabi. Bago mo pa i-check ang basement ay chinek ko na yon. Walang kung ano ron. Basta, ibigay niyo sa akin ng susi at ako na mag-check. Nagawang mapilit ni Nika si Maricar na ibigay sa kanyang susi para sa basement. Magkasama silang bumaba ron. Napasimangot si Nika dahil sa kakaiba ang amoy na sumalubong sa kanila sa naturang ibabang silid ng kanilang bahay. Nakatambak doon ang ilang lumang gamit. Ang baho naman dito, Mami. Naglilinis ka ba rito? Sa tingin mo ba makakapaglinis pa ako rito? Busy ako sa pagpapatayo ng mini grocery natin. Alam mo, nagsasayang ka lang ng oras. Walang kung ano rito. Ilang beses na ako nag-check dito. Sa gitna ng basement ay merong isang lumang carpet na nakalatag. Tumayo roon si Nika. Inikot niya ang paningin. Bawat sulok ay hindi pinalagpas ng mata niya. Ilang beses niya yung ginawa. Ngunit wala siyang nakitang kakaiba o kahina-hinala. Mukhang tama ka, Mami. Walang kung ano rito. Ikaw kasi ayaw mong maniwala sa akin. O sige, mauna na ako. Ikaw na mag-lock nito, ha? Tumalikod na si Maricar. Sa huling pagkakataon, ay pinasadahan ni Nika ng tingin ang kabuuan ng basement. Nang ihakbang niya ang isa niyang paa at itapak niya yun sa carpet, ay naramdaman niya na gumalaw ang tinapakan niya. Inulit niyang pagtapak sa parting yon ng carpet. Gumagalaw yon at bahagyang lumulubog. Mami, wait lang. Parang may kung ano sa ilalim ng carpet na to. Gumagalaw kapag tumatapak ako. Naku, Nika! Kung ano-ano na lang napapansin mo. Paano gagalaw yan? Sementong sahig dito sa basement. Hindi na nagsalita si Nika.
Inangat niya ang carpet. At nakita nila na merong parisukat na tila pintuan sa ilalim yon. Wala yung lock kaya madali nila yung nabuksan. Sumilip si Nika at nang gamitin niya ang flashlight ng cellphone niya, ay nalaman nila na merong hagdan na gawa sa kahoy roon. Hindi sila makapaniwala na merong ganong bahagi ang bahay na yon. Kumuha ng flashlight si Maricar. Medyo nag-alinlangan si Nika na pasukin ang silid na nasa ilalim ng bahay. Ngunit kinain siya ng kuryosidad niya kung ano ba ang meron doon. Naunang bumaba si Maricar at sumunod si Nika. Nakakapit si Nika sa braso ng mami niya. Isang maikling pasilyo ang dinaanan nila. Sa dulo ng pasilyo ay merong pinto. Binuksan nila ang pinto at nagulat sila na meron pang isang silid doon. Kakaiba ang amoy sa naturang silid. Malansa. Kaamoy ng natuyong dugo. May nakita silang switch ng ilaw. Pinindot yun ni Nika. Sa pagbaha ng liwanag, ay impit na sumigaw si Nika nang makita niyang isang nakakatakot na rebulto sa isang sulok. May taas na 5 talampakan na rebulto na kulay itim. Ang ulo ay sa kambing na may 3 sungay habang ang katawan ay sa tao na isang lalaki. Sa noo nito ay mayroong nakaukit na star. Naka-Indian seat ang rebulto. Ang isang kamay ay nakapatong sa hita habang ang isa ay nakataas. Diyos ko, anong klaseng rebulto yan? Mami, satanista yata ang Rodora na yun. Malamang sa kanya ang rebulto na yan. Kaya nga, siguro magkukulam din. Kinulam niyang daddy mo kaya pinatulan siya. Sinasabi ko na nga ba eh. Unang kita ko palang sa Rodora na yon, hindi na maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Anong gagawin natin sa rebulto na yan? Hayaan na lang muna natin yan dito. Hindi ba ang sabi mo may pupunta rito na medium? Siguro naman alam niya ang dapat gawin sa ganyang klase ng rebulto. Basta, habang hindi pa natin alam ang gagawin, ay wag na muna tayong pupunta rito. Ilang minuto pa lang sinanika sa silid na yon, ay nakaramdam sila ng paninikip ng dibdib. Parang nauubusan sila ng hangin at nahirapan silang makahinga. Nagmamadali silang lumabas. Siniguro nila na inilak nila ang basement. Parehas silang hinihingal nang makalabas sila ng basement. Parang tumakbo silang dalawa ng 100 kilometro nang walang tigil. Nagulat sila Nika nang makita nila si Joshua na nakatingin sa kanila. Nakauwi na pala ito mula sa school. Anong nangyari sa inyong dalawa at hingal na hingal kayo? Joshua, alam mo ba sa basement? Biglang tinakpan ni Maricar ang bibig ni Nika gamit ang isa nitong kamay. Wala. Nagsumba kami ng ate mo sa basement. Alam mo na, malapit na ang summer. Dapat beach ready na ang katawan namin. Oo nga pala, nagluto ako ng maruya. Baka gutom ka. Kumuha ka na lang sa kusina. Mabuti na lang at hindi matanong si Joshua. Umakyat na ito sa 2nd palapag. Anong sinasabi mong nagzumba, Mami? Hindi tayo nagzumba. Alam mo ikaw, may pinag-aralan ka naman. Pinagtapos ka namin ng daddy mo ng college. Pero minsan hindi ka nag-iisip. Wow! So sinasabi mo na bobo ako? Minsan lang naman. Hindi pwedeng malaman ni Joshua ang meron sa basement. Baka ma-curious yun at pumunta roon. Paano kung may masamang epekto pala ang rebulto na yon? Sa bagay, may point ka, Mami. Maganda nga na hindi yun alam ni Joshua. Buti at napigilan mo ako kanina. Kinagabihan, maagang natulog si Nika dahil may pasok siya sa trabaho sa susunod na araw. Pagkahiga niya ay nakatulog siya agad. Ngunit bandang 12:00 ng hating gabi ay nagising siya sa malakas na ingay na nanggagaling sa basement. May mga taong umaawit ng sabay-sabay. Ngunit sa pagkakataon na yon ay walang takot na naramdaman si Nika. Pakiramdam niya ay narelax ang buong katawan niya. Parang tinatawag siya ng mga umaawit na puntahan ng mga ito. Tila na hipnotismo si Nika
Bumaba siya ng kama at mabagal na naglakad papunta sa pinto. Nang hawakan niya ang doorknob, ay may biglang sumigaw sa kaliwang tenga niya na tinawag ang pangalan niya. Daddy, ikaw ba yan? Naguguluhan na luminga si Nika. Para siyang nagising mula sa isang mahimbing ng pagkakatulog. Nagtataka siya kung bakit siya nakatayo sa harap ng pinto at hawak ang doorknob. Ang huli niyang naaalala ay nagising siya dahil sa ingay ng mga taong umaawit sa basement. Nang mapagtanto ni Nika na boses ng daddy niya ang pumigil sa kanya sa paglabas ng kwarto, ay napaiyak siya. Malakas ang pakiramdam niya na ginawa ng kaluluwa ng tatay niya upang iligtas siya sa kung anong masamang maaaring mangyari sa kanya kung patuloy siyang nagpahipnotismo sa mga umaawit. Sa muling pag-uusap ni Nika at Paul, ay ipinaalam ni Nika na meron silang nadiskubre ng mami niya na secret room sa basement. Feeling namin ni Mommy satanis si Rodora. Yung kabit ni Daddy na itinira niya sa bahay na yun. May nakita kasi kami sa secret room na nakakatakot na ribulto. Mukhang seryoso na yung nasa bahay niyo, Nika. Hayaan mo, kakausapin ko ulit si Tito. Baka makumbinsi ko siyang umuwi na para makapunta na siya sa bahay niyo. Ang hula ko, baka may demonyo na mamahay sa bahay niyo. Demonyo? Oo. Alam mo kasi, marami na naikwento si Tito sa akin. Sabi niya, kapag ang isang bahay ay punong-puno ng negative energy, madali siyang pamahaya ng mga demonyo. Diyos ko! Mukhang maling desisyon na tumira pa kami sa bahay na yun, Paul. Ano kaya kung umalis na kami? Wag muna. Hayaan muna natin matignan ni Tito ang bahay niyo. Basta, gagawin kong lahat para mapaaga ang pag-uwi niya. Pagsapit ng oras ng uwian sa trabaho ni Nika, ay inayos na niya ang mga gamit niya. Sumakay siya ng jeep. Dahil sa traffic, ay inabot na siya ng dilim. Pagkababa niya, ay naglakad na siya papasok sa subdivision kung saan naroon ang kanilang bahay. Nakatulala siya habang naglalakad. Hindi maalis sa isip niya ang kababalaghang nangyayari sa bahay nila. Hanggang sa oras na yon, ay hindi pa rin naaalis sa utak niya ang imahe ng nakakatakot na ribulto na nasa secret room sa basement. Ilang metro na lang ang layo niya sa bahay nila nang may nakita siyang babaeng nakatayo sa may tapat ng gate ng kanilang bahay. Huminto si Nika sa paglalakad at pinilit niyang alamin kung sino ang babaeng yon. Bumilis ang tibok ng puso niya nang malaman niya na si Rodora yon. Malalaki ang hakbang na nilapitan niya si Rodora. Ilang di pa na lamang ang layo niya nang bigla itong lumingon sa kanya. Habang may nakakatakot na ngiti sa mga labi nito. Natigilan si Nika at bahagya siyang napaatras. Anong ginagawa mo rito? May naiwanan ka ba? Ako na lang kukuha. Marami akong iniwanan sa bahay niyan pero hindi ko na kukunin. Alin? Yung rebulto na nakakatakot sa secret room na nasa basement? Akala mo ba hindi namin yun makikita? Ano ka ba talaga, Rodora? Miyembro ka ba ng kulto? At bakit may naririnig kami ng mga babaeng umiiyak at nagkakantahang mga tao tuwing 12:00? Malalaman mo rin ang sagot. Malapit na. Gusto ko lang makita ulit ang bahay na to kaya ako nandito. Kung hindi mo sasagutin ng maayos sa mga tanong ko, umalis ka na lang. Natatandaan mo ba yung sinabi ko bago ako umalis? Hindi kayo magiging masaya sa bahay niyan. Dahil ang bahay na yan ay para sa akin. Walang magmamay-ari niyan kundi ako lang. Sasagutin pa sana ni Nika si Rodora pero tumalikod na ito at naglakad palayo. Bastos yun ah. Magsasalita pa ako eh. Hindi inalis ni Nika ang tingin sa papalayong si Rodora. Saka na lamang siya pumasok sa bahay nila nung mawala na yun sa paningin niya. Pagpasok niya sa bahay ay inasahan na niya na meron na silang hapunan. Pero pagtingin niya sa kusina ay wala pang lutong pagkain. Kahit sinaing ay wala. Hinanap ni Nika ang nanay niya sa bahay. Wala ito sa kwarto. Pinuntahan niya si Joshua sa kwarto nito.
Naglalaro ng game sa cellphone ng kapatid niya. Nasaan si Mommy? Hindi ko alam, ate. Pagdating ko kanina galing sa school, wala siya eh. Nagugutom na nga ako. Sandali, tatawagan ko si Mommy. Narinig ni Nika na nagre-ring ang cellphone ni Maricar at nanggagaling yun sa silid nito. Bumalik siya roon at nalaman niya na iniwanan ni Maricar ang cellphone nito sa kwarto. Sabi ko na sa iyo eh, wala si Mommy dito sa bahay. Saan naman kaya siya nagpunta at hindi man lang nagpasabi? Sandali lang at magpapadeliver lang ako ng pagkain. Hindi ako marunong magluto kaya baka hindi mo magustuhan kung magluluto pa ako. Nagtungo muna silang magkapatid sa sala. Doon na tumawag si Nika sa isang malapit na fast food restaurant para umorder ng pagkain. Habang hinihintay nila ang pagdating ng pagkain, ay napansin ni Nika na nakaawang ang pinto papuntang basement. Kumunot ang noo niya. Imposibleng si Joshua ang nagbukas nun dahil ang mami niya lamang ang merong susi sa pinto ng basement. Tatayo na sana si Nika upang i-check ang basement nang biglang lumabas mula roon si Maricar. Kapansin-pansin ang pagkakatulala nito at parang merong kakaiba kay Maricar na hindi matukoy ni Nika kung ano. Bukod pa ron, ay pawis na pawis ito. Mommy, andyan lang pala kayo. Anong ginawa niyo sa basement? Tanong ni Nika habang nilalak ni Maricar ang pinto ng basement. Matapos yun, ay ngumiti ito ng malaki pagkaharap sa kanila. Nagugutom na ba kayo mga anak ko? Magluluto na ako. Hindi na kailangan, Mommy. Umorder na ako ng pagkain. Parating na yun. Ano nga pong ginawa niyo sa basement? Pwede ba, Nika? Huwag mo akong kinukulit sa tanong mong yan. Kapag hindi ko sinagot ang tanong mo sa unang beses na nagtanong ka, huwag mo nang ulitin. Napakabobo mo talaga. Mommy, bad word po ang sinabi niyo. Di ba sabi mo bawal magsalita ng... Isa ka pang buwisit kang bata ka. Nakakarindi na yung bunganga mo. Mommy! Napayakap si Joshua kay Nika. Ramdam niya ang takot nito sa nanay nila. Maging si Nika ay nagtataka kung bakit biglang nagsungit si Maricar. Yun ang unang beses na nakita niyang magalit ito ng ganon sa kanilang magkapatid. Kahit ano kasing pasaway nila ni Joshua, ay hindi sila nito nasisigawan. Isa pa, wala naman nakakagalit. Nagtanong lamang siya. Parang napakababaw para magalit at sumigaw ito ng ganon. Nang dumating na ang pagkain na in-order ni Nika, ay naghain na siya sa dining area. Magkakasabay silang tatlo na kumain. Lahat sila ay tahimik at parang walang gustong maunang magsalita. Nanibago si Nika sapagkat sanay siya na palagi sila nagkukwentuhan ng kung ano-ano sa tuwing kumakain. Pasensya na nga pala kayo sa mga inasal at mga sinabi ko kanina. Hindi ko sinasadyang masigawan kayong dalawa. Mainit lang talaga ang ulo ko. Pero bakit nga po pala kayo nasa... Hindi na itinuloy ni Nika ang pagtatanong. Naisip niya na baka magalit na naman ang mami nila. Nakita ko nga po pala si Rodora kanina. Nasa harapan siya ng bahay natin. Ang sabi niya, binibisita niya ang bahay natin. Hayaan mo lang siya. Kung wala naman siyang ginagawa masama at hindi naman kayo sinasaktan, wala kang dapat ikatakot. Ipinagtaka ni Nika naging sagot na yun ni Maricar. Inasahan na niya na magagalit to kay Rodora kapag sinabi niya na nagpupunta pa rin yun sa bahay nila. Ngunit sa pagkakataon na yun ay napakahinahon ng mami nila. Nakatulugan ni Nika ang pag-iisip. Sa pagtulog niya ay dinalaw siya ng daddy niya sa panaginip. Magkausap daw sila sa silid niya sa bahay na yun. Nika, umalis na kayo sa bahay na ito. Bakit naman, Daddy? Hindi ba sa akin ang bahay na to? Umalis na kayo, Nika. Hindi kayo ligtas dito. Walang ano-ano'y nagising si Nika. Bahagyang nanikip ang dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit ganun ang sinabi ng daddy niya sa kanyang panaginip. Hindi nawawala ang paninikip ng dibdib ni Nika at naisip niya na kailangan niyang lumanghap ng sariwang hangin. Bumangon siya at binuksan ang bintana. Pagdungaw niya roon ay napatingin siya sa harapan ng kanilang bahay.
Nanlaki ang mga mata ni Nika nang makita niya si Rodora na nakatayo sa may labas ng kanilang gate. May malapit na poste ng ilaw sa bahay nila, kaya madali niya itong nakilala. Parang naramdaman nito na nakadungaw siya sa bintana, kaya mabilis siya nitong tiningnan. Ngumiti pa ito ng malaki na nagbigay ng kakaibang takot at kilabot sa kanya. Isinarado ni Nika ang bintana. Tumakbo siya sa kwarto ni Maricar at kinatok niya ang pinto doon. Agad namang binuksan ni Maricar ang pinto. Mommy! Si Rodora! Nasa labas ang bahay natin! Ginising mo ko nang dahil doon? Ano naman kung nasa labas siya? Paano kung makapasok siya rito? Baka may gawin siyang hindi maganda sa atin. Alam mo masyado kang paranoid. Hindi ba kakapasok si Rodora rito? Hindi ba't pinabago ko lahat ng lock dito? Pati yung lock sa gate. Mommy, bakit parang nagbago ka na? Bakit parang masyado kang kampante kahit sinabi ko na nasa labas si Rodora? Samantalang dati, mabanggit ko lang ang pangalan niya ay halos magwala ka na. Kasi masyado kang marami napapansin. Matulog ka na. Istorbo ka sa pagpapahinga ko. Mommy, ano kaya kung umalis na tayo sa bahay na to? Bumalik na tayo sa dati nating bahay. At least doon tahimik. Walang mga ano-anong nanggugulo sa atin. Hindi tayo aalis dito. Atin ang bahay na to. Walang aalis sa ating tatlo. Wala nang nagawa si Nika nang pagsaraduhan siya ng pinto ni Maricar. Nanginginig ang katawan na bumalik siya sa kanyang kwarto. Pasimple niyang sinilip si Rodora sa bintana. Kahit paano, ay nakahinga siya ng maluwag nang malaman niya na wala na roon si Rodora. Bumalik na siya sa pagkakahiga at pinilit niya na makabalik sa pagtulog. Nang makapasok si Nika sa trabaho kinaumagahan, ay si Paul agad ang hinanap niya. Nagtagpo silang dalawa sa locker room. Niyaya niya ito sa smoking area dahil may oras pa naman sila para mag-usap ng sandali. Paul, hindi ko na nagugustuhan ang nangyayari sa bahay. Feeling ko, pati si Mami ay apektado na kung anong meron sa bahay na yun. Buti nagkausap tayo ngayon. May konting problema kasi. Ano yun? Nakausap ko na kasi si Tito. Ang sabi niya, hindi siya pwede umuwi kagad. Ang masama pa, may extend pa ng isang araw ang stay niya sa Davao. Ibig sabihin, 3 araw pa kami maghihintay bago siya makapunta sa bahay? Ganun na nga. Sorry Nika, pero huwag ka mag-alala. Maghahanap ako ng ibang medium o pwedeng makatulong sa inyo. Sasabihan ka agad kita kapag may nahanap na ako. Ano ka ba? Hindi mo kailangan mag-sorry. Ang laki na nga ng tulong mo sa akin. Kasi malaking bagay na meron akong nakakausap tungkol sa nangyayari sa bahay. Tapos, naniniwala ka pa sa akin. Walang anuman Nika. Pero hindi mo ba naiisip na umalis na lang kayo sa bahay niyo? Sinabi ko na yan kay Mami pero ayaw niya. Hindi ko naman pwedeng iwanan si Mami at Joshua. Dapat magkakasama kaming 3. May iba pala ako. Kailan mo pala ako sasagutin? Walang pressure ha? Kapag natapos tong problema sa bahay namin, malalaman mong sagot ko. Kung si Nikang tatanungin, ay malaki ang pag-asa ni Paul sa kanya. Sa ilang buwan na panliligaw nito, ay naramdaman niya na mahal siya nito. Ngunit hindi pa niya kayang pumasok sa isang relasyon habang may kaharap na problema ang pamilya niya. Saka na niya iintindihin ng love life kapag okay na ang lahat. Pag uwi ni Nika sa bahay nila, ay ginabi na naman siya. Hindi na naman niya nakita si Maricar. At ayon kay Joshua, ay nakita niya itong pumunta sa basement. Hindi na nagpalit ng damit si Nika at nagmamadali niyang tinungo ang basement. Nakabukas ang pinto sa sahig kaya alam niya na nasa secret room ang mami niya. Pumasok siya sa secret room at naggulantang siya nang maabutan niya si Maricar na nakaluhod sa harap ng nakakatakot na ribulto na para bang dinadasalan nito yun. Agad na lumapit si Nika kay Maricar. Pumunta siya sa harap nito at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Nanatiling nakapikit si Maricar kaya niyugyug niya ito ng paulit-ulit. Nang bumukas ang mata ni Maricar ay nanlilisik ang mga yon.
Isang malakas na sampalan na tanggap ni Nika mula sa sarili niyang ina. Itinulak pa siya nito na naging dahilan upang mapaupo siya. May pagtatakang tumingin si Nika kay Maricar habang sa punyang nasaktang pisngi. Istorbo ka sa pagdadasal ko! Mami, hindi mo dapat dinadasalan ng rebulto na yan. Hindi mo alam kung anong klaseng demonyo yan. Wala kang alam. Nagpakita sa panaginip ko ang rebultong yan. Ang sabi niya sa akin, dasalan ko siya at maniwala ako sa kanya. Ibabalik raw niya ang daddy mo. Ano? Patay na si Daddy. Hindi na siya babalik. Tumigil ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ngayon, alam ko na kung bakit tayo dinala sa bahay na to. Nandito ang sagot para mabuhay ulit si Ruben. Mami, tama na. Wala na si Daddy. Kahit anong gawin natin, hindi na siya babalik. Alam mo, mas maganda siguro kung dalawa tayong magdadasal sa rebulto. Baka mas maging mabilis ang pagtupad niya sa pangako niya sa akin. Napasigaw si Nika nang hablutin ni Maricar ang buhok niya. Hinila siya nito sa harapan ng rebulto at pinilit siyang lumuhod. Nasasaktan ako, Mami! Halikan mo ang paa niya. Magdasal ka sa kanya. Bilisan mo, Nika. Ayaw mo ba mabuhay ang daddy mo? Hahayaan mo na lang ba na nabubulok siya sa ilalim ng lupa? Inipon ni Nika ang lakas niya. Nagpumilit siyang makawala sa nanay niya. Nang makawala siya, ay mabilis siyang lumayo rito. Tumakbo siya palabas ng secret room. Nang paakyat na siya sa hagdan, ay napasigaw siya nang mahigpit na hinawakan ni Maricar ang isa niyang paa at hinila siya pababa. Mabuti at nagawa niyang makakapit sa isang baitang ng hagdan, kaya hindi siya tuluyang nahulog. Isinipa niya ang isa niyang paa. Natamaan niya si Maricar. Ngunit hindi siya sigurado kung saan parte tumama ang paa niya. Sinamantala ni Nika ang pagkakabitaw ni Maricar sa paa niya at mabilis siyang umakyat ng hagdan. Paglabas niya ng basement, ay may pagtataka na tinignan siya ni Joshua. Okay ka lang, ate? Oo, doon na muna tayo sa kwarto ko. Pero si Mami, nasa basement pa rin siya. May ginagawa lang si Mami doon. Tara na. Hindi pa ako kumakain, ate. Gutom na ako. Tsaka ayaw ko sa kwarto mo. Joshua, makinig ka muna sa akin. Doon ka muna matutulog sa kwarto ko, okay? Dadalhan kita ng pagkain. Doon na tayo kakain. Kakamot-kamot sa ulo na sumunod si Joshua. Habang umaakyat ito sa hagdan, ay mabilis na tinungo ni Nika ang kusina. Kumuha siya ng pagkain na tubig. Bago siya umakyat sa hagdan, ay napatingin siya sa nakabukas na pinto ng basement. May naririnig siyang yabag ng mga paa. Alam niya na sa sandaling yun ay palabas na ng basement ang mami nila. Nagmamadaling pumunta si Nika sa kwarto niya. Siniguro niya nakalak ang pinto doon. Ibinigay niya kay Joshua ang pagkain at tubig na kinuha niya sa kusina. Matapos kumain ni Joshua, ay ipinahiram niya rito ang tablet niya. Para kahit paano ay malibang ito. Hindi siya mapakali. Palakad-lakad siya. Nag-iisip siya ng dapat niyang gawin. Pwede siyang tumawag ng pulis, ngunit natatakot siya na baka kung anong gawin ng mga yun sa mami niya. Nang makausap niya ang mami niya sa secret room, ay parang hindi niya ito kilala. Parang may kung anong masamang espiritu ang nasa loob ng katawan nito. Hindi na namalayan ni Nika ang paglipas ng oras. Pagtingin niya kay Joshua, ay mahimbing na itong natutulog sa kama niya. Nasa ibabaw nito ang tablet niya. Nagulat si Nika nang makarinig siya ng pagkatok sa pinto ng kanyang kwarto. Sinundan yon ng boses ng mami niya. Nika, anak, buksan mo tong pinto. Alam kong nandyan kayo ni Joshua. Pasensya ka na pala kanina. Nabigla lang ako, anak. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Okay ka na ba talaga, Mami? Oo, naimasmasan na ako. Lumabas na kayo ni Joshua dyan. Napakabaitan ng boses ni Maricar.
Medyo duda si Nika dahil kilala niya ang mami niya. Sa tanang buhay niya, hindi niya narinig na ganong kabait ang pagsasalita nito. Ngunit nagdadalawang isip siya. Inilagay niyang door chain bago niya binuksan ng kaunti ang pinto. Pagkakita niya sa mukha ng mami niya, ay itinulak nito ng malakas ang pinto. Mabuti at nalagay niya ang door chain, kundi tuluyan yun mabubuksan. Bago niya maisarado at malakang pinto, ay nahagip pa ng mata niya ang hawak na kutsilyo ni Maricar. Nagising si Joshua nang dahil sa ingay at pag-iyak ni Nika. Sa tingin niya ay wala na sa sarili ang mami nila. Ate, anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Huwag ka muna magtanong. Basta, makinig ka muna sa akin. Sumunod ka sa mga sasabihin ko. Ate, bakit nagagalit si Mami? Nika! Buksan mo tong pinto! Sumunod ka sa akin! Mami mo ko! Nika! Ate, bakit nagagalit si Mami? Hindi na sinagot ni Nika ang tanong ng kapatid niya. Binuksan niya ang bintana. Tumingin siya sa ibaba. Masyadong mataas kung tatalon sila roon. Napatingin siya sa unahan ng kanilang bahay at kinilabutan siya nang makita niya si Rodora na nakatayo sa labas ng gate nila. Tumatawa ito habang nakatingin sa kanya. Mabilis na isinarado ni Nika ang bintana. Hinagilap niya ang kanyang cellphone. Walang tigil si Maricar sa pagsigaw at pagbangga sa pinto. Pilit pa rin ito yung binubuksan. Sakto na makita ni Nika ang cellphone niya, ay tumawag si Paul. Sinagot niya agad yon. Hello, Nika? Gusto ko lang sanang... Paul, tulungan mo kami! Si Mami, parang sinasapian siya! Gusto niya kaming patayin, nandito kami sa bahay! Ano? Sige, tatawag ako ng tulong. Pupunta ako dyan. Inend na ni Paul ang tawag. Niyakap ni Nika si Joshua na umiiyak na rin dahil sa takot. Ate, bakit tayo papatayin ni Mami? Hindi si Mami, yung nasa loob ng katawan niya. Huwag ka mag-alala, may darating na tulong. Mariin na ipinikit ni Nika ang mga mata. Nagdasal siya sa Diyos na sana ay bumalik na sa normal ang mami nila at makaligtas silang tatlo. Naalala niya na noon lang ulit siya nagdasal. Ang huli niyang natatandaan na nagdasal siya ay noong nasa ospital ang daddy niya. Kaya natakot siya dahil naalala niya na hindi tinupad ng Diyos ang dasal niya dati dahil namatay pa rin ang kanyang daddy. Tila walang kapaguran si Maricar sa pagsigaw at pagpupumilit na mabuksan ang pinto. Alam ni Nika na hindi titigil ang mami niya hanggang hindi sila nito napapatay ni Joshua. Nakakatakot na sariling ina pa nila ang gagawa ng ganong bagay sa kanilang magkapatid. Hanggang sa nakarinig si Nika nang bumabato sa bintana. Sandali siyang tumayo. Sa pagbukas niya ng bintana, ay nakita niya sa ibaba si Paul. May kasama itong 3 barangay tanod. May inalagay na hagdan sa tabi ng bintana ang mga tanod. Joshua, halika! Bilisan mo! Bakit, ate? Lalabas na tayo ng bahay. Mauna ka na. Tumalima agad si Joshua. Tinulungan niya itong pumwesto ng maayos para makababa ito ng hagdan. Dahan-dahan, huwag kang magmamadali. Si Mami, ate! Paano siya? Saka na natin isipin si Mami. Sige na, bumaba ka na. Susunod ako pagkatapos mo. Walang paglagyan ng takot at kaba ni Nika. Nang tuluyan na makababa si Joshua, ay lumuwag kahit paano ang dibdib niya. May pagdadalawang isip pa siya kung bababa na ba siya. Masakit para sa kanya na iwanan ng mami niya sa ganong kalagayan. Ngunit inisip niya na wala siyang kakayahan upang ibalik ito sa normal. Kaya mas pinili ni Nika ang bumaba. Isang mahigpit na yakap ang natanggap ni Paul mula kay Nika. Salamat, Paul. Maraming salamat. Teka, si Mami, nasa loob pa siya. Hindi ko siya kayang pakalmahin.
Sina kuya na ang bahala sa kanya. Nakita ni Nika na umaakyat na isa-isa ang mga tanod sa hagdan, papasok sa bintana ng kwarto niya. Kuya, huwag niyo pong sasaktan si Mami. Kami nang bahala sa kanya. Muling nagdasal si Nika. Ipinagdasal niya na sana ay hindi masaktan si Maricar at bumalik na ito sa normal. Ilang segundo matapos makapasok ang 3 tanod sa loob ng kanilang bahay, ay narinig niyang malakas na sigaw ng mami niya. Nagmumura ito. Kung ano-anong hindi magagandang salita ang lumalabas sa bibig nito. Ate, si Mami! Makalipas ang ilang minuto ay bumukas ang main door. Lumabas ang 2 tanod. Nahawak sa magkabilang braso ang nagwawala niyang ina. Nakasunod sa mga ito ang isang tanod na dumudugo ang kamay. Alam agad ni Nika na nasugatan ng kawawang tanod ng kutsilyong dala ni Maricar. Lalapitan na sana ni Nika si Maricar, ngunit pinigilan siya ni Paul. Tila isang himala dahil nang mailabas si Maricar ng bahay, ay kumalma ito at biglang nawalan ng malay. Humulagpos ito at kung hindi ito nahawakan ng 2 tanod, ay baka bumagsak ito sa lupa. Tumawag agad sila sa ospital upang magamot ang nasugatang tanod at si Maricar. Nika, bakit ako nandito? Ano nangyari? Mami, nawala po kayo sa sarili ninyo. Para kayong sinaniba ng demonyo. Nakita ko kayong nagdadasal doon sa nakakatakot na rebulto sa basement. Totoo ba? Bakit ako magdadasal sa pangit na rebulto na yon? Malay ko sa inyo. Mami, may kakaiba talaga sa bahay na yon. Please, huwag na tayong tumira doon. Bumalik na tayo sa dati nating bahay. Kahit maliit yon, at least safe tayo. Sige, hindi na tayo babalik sa bahay ng kabit ng tatay mong babaero. Pansamantala, ay nakitira muna si Nika sa bahay ni Paul. Mabuti at mabait ang pamilya nito at pinayagan silang tumuloy doon kahit 1 buwan. Hinintay ni Nika na matapos ang 1 buwan nang nakaupa sa bahay nila. Nang dumating na ang tito ni Paul na si Rowan na isang medium, ay pumunta na ito sa bahay kung saan dating nakatira si Rodora. Malakas ang negative energy sa bahay na ito. Ginagamit ang lugar na ito para sumamba sa demonyo. May mga kaluluwa ng babae akong nakikita na sa tingin ko ay pinatay at inalay. May nararamdaman din ako mga taong nakasuot ng itim. May hood sila. Ang hula ko, mga kulto sila. Sinasabi ko na nga ba, satanistang Rodora na yon. Dinispose ng tito ni Paul sa tamang paraan ang nakakatakot na rebulto. Nagsagawa rin ito ng cleansing sa buong kabahayan at sa bawat gamit na naroon na maaaring kapitan ng demonyong namahay sa bahay na yon. Pwede na ulit kayo manirahan dito. Wala nang masamang energy rito. Naku, hindi na po. Doon na lang kami sa bahay naming maliit. Masyado na pong marami hindi magandang nangyari dito. Tama ang anak ko. Doon na kami. Pero may tanong ako sa iyo, Rowan. May asawa o girlfriend ka na ba? Meron akong asawa, pero 5 years na kaming hiwalay. Wala kaming anak. Ganun ba? Pwede ko bang makuha ang contact number mo? Just in case na magkaroon bigla ng multo o demonyo sa bahay namin. Hala, si Mami! Lumalandi! Manahimik kang bata ka. Nakakahiya kay Rowan. Ano ka ba? Pinigilan ni Nika ang matawa sa hayagang pagharot ng mami niya sa tito ni Paul. Ngunit wala namang problema sa kanya kung sakaling umibig muli ang mami niya at magkaroon ng boyfriend. Deserve ng mami niya ang maging masaya ulit. Hindi niya ipagkakait dito ang kasiyahan na yon na hindi nila maibibigay ni Joshua. Bumalik na si Nika sa dati nilang bahay nang wala nang nakaupa roon. Dahil sa tapos na ang problema nila, ay sinagot na niya si Paul. Labis ang kasiyahan ni Paul nang sabihin ni Nika na magkasintahan na silang dalawa. Pinablatter na rin nila si Rodora upang hindi na to makalapit sa kanila. Mas maganda na ang sigurado.
Simula naman ng gawin yun ni Nika, ay hindi na nila nakita pa kahit anino at dulo ng buhok ni Rodora. Marahil ay nais lang talaga nito na umalis sila sa bahay niyon. Mami, hindi ka ba nanghihinayang sa bahay at lupa na yon? May naiisip ka bang pwede nating gawin doon? Ano kaya kung gawin nating apartment? Mapagkakakitaan pa natin. Pinag-iisipan ko nga rin kung anong magandang gawin doon kasi sayang. Ano kaya kung gawin nating apartment? Mapagkakakitaan pa natin. Pwede. Pero sigurado na ba tayo na walang kababalaghan na mangyayari roon? Kawawa ang mga mangungupahan kung may experience silang na-experience natin. E di tawagan mo si Tito Rowan para matingnan niya ulit. Di ba may number ka niya? Meron. Pero nakakahiya. Ang arte mo, Mami. For sure gustong-gusto mo nang kontakin si Tito Rowan. Ito na ang chance mo. Sige na nga. Pero pure business lang to, ha? Okay, sabi mo eh. Alam mo, masyado kang malisyosa. Nagkaroon ka lang ulit ng jowa, ang dumi na ng utak mo. Muling tiningnan ni Rowan ang bahay na inalisan ni Nika. Siniguro nito na ligtas ng tirhan ulit yon. Pinagiba ni Nika ang buong bahay upang tayuan ng isang apartment na magiging isa sa pagkukunan nila ng income. Simula nang mangyari ang lahat ng iyon, ay mas naging malapit na si Nika sa Diyos at simbahan. Maganda rin na nagsisimba si Paul dahil na-impluwensyahan siya nito. Minsan ay nagkaroon ng seryosong pag-uusap sina Nika at Maricar tungkol kay Ruben. Napatawad mo na ba si Daddy, Mommy? Oo naman, matagal na. Ayoko hindi siya matahimik sa kabilang buhay. Hindi ko rin kasi mabubura na siya ang dahilan kung bakit meron akong Nika at Joshua. Hala, si Mommy. Ang drama bigla. Hindi ako sanay na ganyan ka. Nakakapanibago. Hayaan mo na, minsan lang eh. Pero aaminin ko, hindi naging madali para sa akin ang patawarin siya. It takes time talaga. Pero at least nagpatawad ka pa rin. Iyon ang importante, Mommy. Halos 2 taon ang binilang bago tuluyang natapos ang apartment na ipinatayo ni Nika. Medyo natagalan yon dahil sa pahinto-hinto ang construction. Minsan kasi ay kinakapos sila sa budget. 6 na apartment unit yon at sa loob ng 2 buwan ay napuno na agad yon ng mga tenant. Sa awa ng Diyos, walang narinig na reklamo si Nika sa mga tenant na merong nararanasan ng mga to na kababalaghan. Noong una ay hindi alam ni Nika kung bakit naranasan ng pamilya niya ang nakakatakot na experience niyon. Ngunit nang maglaon ay narealize niya na baka paraan lamang yun upang mapalapit sila sa Diyos. Aminado si Nika na noon ay nagdadasal lamang siya kapag meron siyang kailangan o kahilingan. Hindi pala dapat ganon. Maganda rin na kinakausap nila ang Diyos. Kahit simpleng magpapasalamat sila. Dahil yung simpleng nagigising sila sa umaga sa araw-araw ay isa ng malaking pagpapala mula sa Panginoon.